Sabi nila, Duterte, bakit sa panahon mo maraming patay? Bakit sa mga administrasyong iba, may mamatay? Ngayon, isa, dalawa, raid dito, raid doon. Pero walang patayan. Alam mo, sa totoo lang, magle-lecture na naman ako. Ang mga pulis takot sa human rights. Takot rin makagkaso. At kung ang pulis magkakaso, walang abogado ibigay ng gobyerno. Niwala yan. As a matter of fact, kung ang pulis magkakaso at ma-file na siya, on that day, or maybe immediately, the next day, he is jobless at wala ng pagkain ang pamilya. Wala nang... Kasi takot. Ang pulis noon, magkakaso, Polcom, Police Commission, sa regional director. Pasagutin niya yan. Sa human rights, sagutin niya. Tapos yung kaso sa fiscal's office. Hindi malaman ng pobre kung ano. Kaya takot sila pagkakaso, hindi alam kung saan magpunta. Ang ginawa ko, sabi ko, I will stand by your side. Trabaho lang kayo. Perform your duty in accordance with law. Hinasabi ko yan. Ako lang ang nagsasabi patay na walang ganon. Walang caveat. Pero ito, do your duty, but do not, makakaso man, ang counter charge niyan, pag nabaril ng isang pulis, pailan ng kaso, hanggang ang pulis give up, hindi na magsipot sa piskal. Yan ang experience ko sa akin. Hindi na magsipot sa piskal, madidismiss yung kaso. Mag-AWOL para lang makaiwas ng... Yan ang mahirap dyan sa... Ngayon, itong... Hindi ko ito, Pastor, itong dalawang kamay ko. Ito yung pulis. Ito yung kriminal. Ang kriminal, pag may ginawang masama, ang pulis must identify. Pulis ako ng gobyerno. Sumuko ka at sumama ka sa amin. Ngayon, yung iba ayaw. Yung iba lumaban. Hindi mapatay ng pulis. May kaso. Ngayon, the mandate of the law doon sa police is to arrest you and physically bring you to the station. You are placed under the jurisdiction of the law. So, kung ikaw ang criminal, your responsibility now, kasi criminal ka, is to surrender. Ngayon, kung magkapatayan, o hindi man magpatayan, lapitan ka ng pulis, tapos sabihin ka mag-surrender, sabihin mo, ayaw ko mag-surrender. Paano yan ngayon? Kung magsabi, sumama ka, ayaw ko. Now, I said, the police is mandated to take you into custody. And if there is a violent resistance na may baril, pwede mong patayin talaga. Kung hindi, ikaw ang mamatay. But kung wala, lapitan mo, didalhin mo sa estasyon, pag ginawakan mo, lumaban yan, di minsan, may mga batuta pa yung polis noon, ngayon wala na. Pagka lumaban, they would grapple with each other, tapos mabugbog ng polis, dalhin sa estasyon. The authority is to overcome the resistance by any means kung delikado na.
Kaya pagdating doon sa korte na, ay yung filing na, mag-file ang police. Itong mga bright, itong mga abogadong bright rin, mag-countercharge doon sa mga gas niya, mga tukan dito. Serious physical injury. On a long run sa korte, ang police, sabi ko, wala nang pagkain kasi mag-countercharge para lang may leverage siya na ma-dismiss ang kaso kasi ang police ayaw ng Problema. kaya noon balik ako doon sa ating predicate na bakit sa mga ibang panahon wala masyadong nahuhuli na drug-addict. Kasi ang police hindi nagtatrabaho. Imposible naman na 4 o 5 sa isang buwan. Yung pag-presidente ko, bakbakan sila dyan. Ngayon, yung mga drug lord, yung small time na drug lord, yung mga runner niya, kasi pag nahuli yun, pipiyak yun na ito ang leader namin. So, magsalita. Kaya pinatate. Padaan niya sa saksak. Ganun. Tapos, ang human rights naman, kwenta ng kwenta. Kung sino patay. Walang rason kung bakit pinatay. Pagdating ng ipakita niya, ito yung namatay. Hindi nila binagtad ang ilan ang namatay sa... Walang reason sila. Alam mo, sa totoo lang, mas maraming biktima namatay sa droga kaysa mga itong drogista. Now, why is it there's an awareness of that? It's because hina-highlight ng human rights. Kaya, mga human rights, isa pa kayo. Pero kasi babae yan dyan, siguro siya, hayaan ko naman sila. Mag-ingay. Hindi ko yan sinasagot. Kung sabihin mo, ang babae kasi, yung dumaan, bakla ang putang. Sige, yaw, parang babae. Hindi ko rin sinasagot. Ako, I have a city to protect. I have a country to protect. Pastor, ano man makuha kung pumatay ako ng tao na walang kasalanan? What would I gain? What do I get? What's for me that? Wala. Trabaho ko. Bakit ko ginawa yan? Dahil sa mga anak ninyo. That's right. Exactly. Ito yun. I am just protecting the next generation of Filipino. Yan ang hindi ninyo nakuha. Mabantay kayo pag nabiktima yung anak ninyo ng hold up dyan, durugit na. Wala na yan. Sa jeep na magsaksak. It's not for me. It's for you and your children. Especially your children. Now, I am aware of that because it is my sacred duty to protect the next children from... Kasi pag magmalaki na yan sila, puro bangag na, pati ng mayor ng Davao na bangag na rin, kaya puro na druga. Oo, hinayaan mo yan. Para akong tatay, kaya ako ngayon, hanggang ngayon, mag-civilian na lang ako. That's the reason why I am so angry. Diyan sa droga na yan. Mag-rape ka ng anak mo, patayin mo, yung asawa mo putulan ng ulo. Bigyan ko kita, Pastor, for that cannot be shown in public. Tapos pagdating ng pulis, nag-iyak yung bata. O bakit?
Si mama, pinutulan ng ulo. Basta yung gumagano ng event, nagkakagot na, parang yung sa tulog, nag-grind ng teeth. Yan ang tapos payat. Karamihan nag-surrender, kita mo. Puro halos may TV yung lahat doon sa... Now, bakit masabi ko yan? Look at the number of surrenderies. Nagpanahon nag-surrender sila. 2 million. 2 million drug addicts in this country. Tapos sabihin ng ICC, imbestigahan ka namin. Yun, that's the, ano ko, pastor, sa ating law and order.